King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 277. Laban sa Kawan, Ikatlo. Ang labanan para sa Watermoon Treasury ay umabot na sa rurok. Nagpa siya ang tatlong True Spirit Realms na tanggalin muna si Zhao Fang. Sa likod nila, ang Azure Robe na Wisp, Flower Dressed Beauty, pati na rin ang isa sa mga pirata ay nagpatambal sa pinuno ng pamilyang B. Si Bi Chaoyu ay ginawang hindi makagalaw at hindi makapagpakamatay. Ang sitwasyong ito ay nagbigay lamang ng mga benepisyo para sa lahat ng tatlong panig. Papatayin muna natin ang brat na ito, hatiin ang iba pang mga bagay at pagkatapos ay magpapasya kung sino ang makakakuha ng Mystic Flower Treasured Bible. Sabi ng Fan Flying Bandit. Napagpasyahan niyang patayin si Zhao Fang at kunin ang 3-flowered treasured lotus anuman ang presyo. Kahit na siya ay nasugatan, kasama ang Watermoon God Peach Fan bilang kanyang offensive weapon at 3-flowered treasured lotus bilang isang defensive item, hindi siya matatalo. Anong gagawin natin? Ang Heian Master ay parang langgam sa mainit na palayok. Bagamat nagtagumpay si Zhao Fang na maabot ang kalahating hakbang na True Spirit Realm at napino ang 3-flowered treasured lotus, hindi pa rin ito sapat para harangan ang pinagsamang pag-atake ng tatlong True Spirit Realm maliban na lang kung siya mismo ang nakarating sa True Spirit Realm. Sa wakas, sa sandaling ito, dahan-daang bumangon si Zhao Fang at tinanggal ang kanyang eye patch. Isang aura ng kalahating hakbang na True Spirit Realm ang pinakawalan mula sa kanya, ngunit mayroon itong hindi maipaliwanag na pakiramdam dito. Ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Chi ay umabot na sa 10 hanggang 20%. Nagliwanag ang mga mata ni Heian Master ngunit agad ding nawala. Mapait niyang ipinilig ang ulo, wala itong silbi. Sa mga tuntunin ng paglilinang, si Zhao Fang ay kapantay ng Heian Master. Ngunit kahit na umabot sa 70% ang kanyang chi sa kalahating hakbang na True Spirit Realm, hindi pa rin ito ang True Spirit Realm. Hahaha. Brat na may aswal na buhok, gusto mo pa bang lumaban? Dinilaan ng Severed Blood Bald Eagle ang kanyang mga labi. Hihihi, maaari mong ipakita ang lahat ng iyong mga nakatagong card ngayon. Walang takot ang Fan Flying Bandit. Si Master B ay walang emosyong ekspresyon ngunit medyo nag-iingat pa rin. Ang mukha ni Zhao Fang ay kontrolado at ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago pagkatapos pumasok sa Watermoon Treasury. Weng. Pinagsama ni Zhao Fang ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Chi sa 3-flowered treasured lotus. Agad na lumiwanag ang tatlong petals at pinrotektahan sina Zhao Fang at Heian Master. Mapait na ngumiti si Heian Master at inilagay ang kanyang True Force sa katawan ni Zhao Fang. Master, maaari mo bang iligtas ang Miss B kung nasa tamang oras? Ang boses ni Zhao Fang ay lumitaw sa isip ni Heian Master. Kung ililigtas ko siya, ano ang gagawin mo? At hindi ako ang Azure Robe the Wisp at kalaban ng iba pa. Halos lumuwa si Heian Master ng isang subo ng dugo. Ako na ang bahala sa lahat. Kailangan mo lang makinig sa akin. Tumigil ang boses ni Zhao Fang. Boom! Ang mga pag-atake mula sa tatlong True Spirit Realms ay kumikislap patungo kay Zhao Fang. Medyo lumabo ang ilaw ng 3-flowered treasured lotus. Kung magpapatuloy ito, hindi sila makakatagal ng ilang paghinga. Sa oras na ito gumawa si Zhao Fang ng kanyang hakbang. Huminga siya ng malalim at ang malabong asul niyang kaliwang mata ay tila naging isang walang limitasyong kalaliman ng yelo. Ang naglalamig na lamig ay maaaring umabot sa antas ng enerhiya ng pag-iisip. Ang tatlo sa True Spirit Realm ay agad na nakaramdam ng lamig, na naging dahilan upang sila ay hindi mapalagay. Sa aking kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivation Foundation, ang aking mental energy level ay ganap na maihahambing sa True Spirit Realm at sa God Spiritual ay na kumikilos sa mga pag-atake, hindi ako matatalo sa mga nasa aking cultivation. Ang malabong kristal na asol na mata ni Zhao Fang ay naglabas ng malamig na liwanag na umabot sa buto. Shua! Natigilan ang mga aksyon ni Master B at ng Severed Blood Bald Eagle. Nagpumiglas ang dalawa, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ito ng deadline at walang katapusang kasakiman. Patayin. Ang Severed Blood Bald Eagle at Master B ay parehong tumalon patungo sa Fan Flying Bandit na pinakamalakas. Kayong dalawa.
Bulalas ng fan-flying bandit at napigilan lamang ang pag-atake kay Zhao Feng para harapin ang galit na pag-atake ni Master B at ng Severed Blood Bald Eagle. Nagkagulo ang lahat. Si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay nawalan ng malay at inatake ang fan-flying bandit. Ang fan-flying bandit ay maaari lamang iwagayway ang kanyang Water Moon God Peach Fan at gumanti. Ano? Anong nangyayari? Napatulala si Heiyun Master. Bakit sinasalakay ni Master B at ng Severed Blood Bald Eagle ang fan-flying pirate? Sa itaas ng three-flowered treasured lotus, si Zhao Feng ay nakatayo sa likod ng isang kamay. Ang kanyang asol na buhok ay lumipad ng ligaw at ang kanyang ekspresyon ay malamig. Ang kanyang kabilang kamay ay lumutang sa ere na parang kinokontrol niya ang langit at lupa. Puno ng lamig ang kanyang kaliwang mata na tila nagawa pang mag-freeze ng espasyo. Kung titingnang mabuti, makikita nila na si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay may kakaibang asol na liwanag sa kanilang mga mata. Ang antas ng enerhiya ng pag-iisip ng mga taong ito ay tungkol sa aking antas, ngunit lahat sila ay nabahiran ng kasakiman kaya ang mga ilusyon ng enerhiya sa pag-iisip na ginawa ng espiritual na mata ng aking Diyos ay mas epektibo. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Zhao Feng. Sa mga normal na sitwasyon, isang sulyap lang ang kailangan niya para manalo, ngunit ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi ganoon kasimple. Ang antas ng mental energy ng fan-flying bandit ay mas mataas kaysa kay Zhao Feng at malapit sa true mystic rank. Ang pag-atake sa kanya ay magkakaroon ng mababang pagkakataon ng tagumpay. Sa makatuwid, ang susunod na target ni Zhao Feng ay si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle. Paano mo sila makokontrol gamit ang eye bloodline mo? Maghintay, ang iyong mental energy level ay umabot na sa true human level. Bulalas ng fan-flying bandit at huminga ng malamig. Sa sandaling ito, naunawaan niya na ang pinakamalakas na kalaban dito ay hindi si Master B o ang Severed Blood Bald Eagle. Ito ang kabataang ito sa harap ng kanyang mga mata. Naunawaan ni Heiyun Master at ang pagkagulat ay nakasulat sa buong mukha niya at agad itong napalitan ng saya. Bigla niyang napagtanto kung bakit sinabi ni Zhao Feng na kokontrolan niya ang sitwasyon mula ngayon. Tama iyan. Matagumpay na nakontrol ni Zhao Feng ang sitwasyon. Hindi lamang niya nakuha ang asensya ng kaban ng bayan at pinino ang three-flowered treasured lotus, nakontrol niya ang sitwasyon. Paano mo nakontrol ang dalawang true spirit realms? Hindi makapaniwalang tanong ni Heiyun Master. Sa katotohanan, hindi makontrol ni Zhao Feng ang dalawang true spirit realms ng sabay-sabay. Ito ay isang uri ng pang-akit, gamit ang panloob na puso ng kalaban upang kontrolin sila. Kung si Master B at Severed Blood Bald Eagle ay hindi matako, hindi sila maaapektuhan. Higit pa rito, nakatulong din ang tatlong pabango mula sa three-flowered treasured lotus. Anong ginagawa mo? Ang boses ni Zhao Feng ay tumunog sa kanyang isipan. Oo. Bumalik sa realidad ang Heiyun Master, ililigtas niya si Bi Chaoyu, ngunit ang problema ay nahuli si Bi Chaoyu ng tatlong kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator. Sa gitna ng kalahating hakbang na True Spirit Realms, si Heiyun Master ang pinakamahina. Paano niya sila matutulungan? Sa sulok, ang Azure Robe, the Whist at Flower Dressed Beauty lahat ay nakatitig sa tanawin na hindi makapaniwala. Sa sandaling ito ng oras na pumasok si Heiyun Master. Klop. Ang Azure Robe, the Whist at kasama ay lumuhad lahat. Pinagpawisan silang tatlo ng malamig at pagod na pagod. Para silang pinahirapan ng ilang araw at gabi. Natulala si Heiyun Master, ngunit sa anggulo ni Bi Chaoyu, napakalinaw ng lahat. Ang ginawa lang ni Zhao Feng ay sumulyap at ang tatlong kalahating hakbang na True Spirit Realm Cultivator ay nawala ang kanilang kakayahan sa labanan. Anong uri ng mga pamamaraan ito? Tumingin si Bi Chaoyu sa kabataang parang prinsipe sa kanyang panaginip at kumirot ang kanyang puso. Talagang gusto niyang makuha ng aking Blood of Yin ang Mystic Flower Treasured Bible. Medyo nalungkot si Bi Chaoyu, ngunit mas mabuti para sa kanya na ibigay ito sa kabataang ito kaysa sa mga bandidong iyon. Sa puntong ito sa kanya, ang mga pag-iisip ay nagbago at ang sitwasyon ay muling nagbago. Dahil multitask si Zhao Feng at tinapos ang Azure Robe, the Whist at kumpanya, nagkamalay ang dalawang True Spirit Realm Cultivator.
Huminga ng malalim si Zhao Feng at pinaikot ang kanyang God Spiritual Eye sa maximum habang inilalabas din ang hypnosis scent mula sa three-flowered treasured lotus. Weng! Ang three-flowered treasured lotus sa ibaba ni Zhao Feng ay biglang kumislap at dinala siya nito kung nasaan ang Mystic Flower Treasured Bible. Sa sandaling ito, ang Mystic Flower Treasured Bible ay nasa harap mismo ni Zhao Feng. Hindi maganda. Gustong kunin ng brat na ito ang Mystic Flower Treasured Bible. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng fan-flying bandit. Nakita niya si Heian Master na dinala si Bi Chaoyu sa tabi ni Zhao Feng. Sa paggamit ng mga pabango at kapangyarihan ng kanyang God Spiritual Eye, pinigilan ni Zhao Feng ang fan-flying bandit. Naluluha ang mga mata ni Bi Chaoyu habang nakatingin sa asol na buhok na binata na kumokontrol sa sitwasyon. Hindi na kailangan ni Zhao Feng na gumamit ng puwersa, ang isa sa mga pabango ay maaaring magdulot ng estress at ito ay isang bagay na maaaring makaapekto sa mga nasa True Spirit Realm. Gayunpaman, ginawa rin ni Bi Chaoyu ang kanyang mental na paghahanda. Ang kabataang ito ay may dugong mata at dugong marangal. Siya ang kumuha sa kanya mula sa bibig ng mga tigre. Kung talagang kailangan niyang mawala ang kanyang virginity, pipiliin niya si Zhao Feng sa mga taong naruroon. Little brother. Dinala ni Heian Master si Bi Chaoyu kay Zhao Feng. Mayroon din siyang masalimuot na emosyon at sa ngayon, ang kailangan lang nilang gawin ay kunin ang pagkabirhen ni Bi Chaoyu para buksan ang daanan at kunin ang Mystic Flower Treasured Bible. Hayaan ang lahat. Matapos, biglang huminga ng malalim si Zhao Feng at inikot ang kanyang chi ng kalahating hakbang na True Spirit, Lightning Inheritance at Bloodline Power sa kanyang palad. Ang mga berdeng arko ng kidlat ay nagdikit sa kanyang palad. Hayaan itong matapos. Ang pinakamalakas na galaw ni Zhao Feng ay tumama sa Mystic Ice Crystal na nagselyo sa Mystic Flower Treasured Bible. Boom! Nagsimulang manginig ang buong purple bronze coffin. Basag. Ang pagkasira ng Mystic Ice Crystal ay nag-trigger ng isang linya ng mga mekanismo. Oh my God! Anong ginagawa mo? Naramdaman ng fan-flying bandit na bumabagsak ang kuweba at maaaring gumuho ito anumang oras. Ikaw. Natigilan si Heian Master. Sinabi ng bangkay ng pirata ng Watermoon na kung gusto nilang pilitin na kunin ang Mystic Flower Treasured Bible, magiging sanhi ito ng pagbagsak ng buong Watermoon Cave. Hong. Ang buong Watermoon Cave ay nanginginig. Nataranta ang fan-flying bandit at itinuro niya si Zhao Feng gamit ang nanginginig na daliri. Nang magising si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle, natigilan din sila sa eksenang ito. Napatulala din si Bi Chaoyu. Ikaw. Ang lakas ng loob mo. Nakatitig ang lahat kay Zhao Feng. Nanatiling walang emosyon si Zhao Feng at naisip. Nasa akin ang three-flowered treasured lotus. Gumuho man ang lugar na ito, malaki ang posibilidad na makatakas ako ng hindi nasaktan. Sa puntong ito, ang Mystic Flower Treasured Bible ay nahulog sa kanyang kamay, ngunit isang bitek ang lumitaw dito. Ang kakaiba ay nabagamat ang Watermoon Cave ay patuloy na nanginginig, hindi talaga ito gumuho. King of Gods, Kabanata 278. Watermoon Pirate. Nagsimulang kumalma ang pagyanig. Ang ikatlong palapag ng higanteng kabaong. Natahimik ang lahat habang nakatitig sa Mystic Flower Treasured Bible sa kamay ni Zhao Feng. May bitek sa Mystic Flower Treasured Bible na tila sisabog anumang oras. Brat, tumigil ka. Ang fan-flying bandit ay umungal na may pulang mata. Ito ay isang banal na bagay ng masamang landas at ito ngayon ay mawawasak. Ang Severed Blood Bald Eagle, Azure Robe na Whist, Flower Dressed Beauty at Company ay all tens. Bilang isang wicked martial art, kinuha ng Mystic Flower Treasured Bible Scene upang lagyang muli ang yang at maaari nitong mapataas ang antas ng cultivation ng mabilis. Ito ang pundasyon ng Watermoon Pirate. Ikaw. Sisirain mo ba talaga ito? Hindi makapaniwalang sabi ni Heian Master. Hindi niya akalain na si Zhao Feng ay may decisiveness na subukan at sirain ang Mystic Flower Treasured Bible sa isang suntok. Puno ng luha ang mga mata ni Bi Chaoyu habang nakatingin sa kabataang nasa harapan niya. Napagpasyahan na niyang isakripisyo ang sarili para payagan ang tagumpay ng iba, ngunit ang mga aksyon ni Zhao Feng ay nagulat sa lahat. Kung guguho ang Watermoon Cave, pagkatapos ay hayaan itong gumuho.
Pagkatapos ng ebolusyon ng espiritual na mata ng Diyos, si Zhao Fang ay naging mas malamig at mas nangingibabaw, na gumagawa ng mga bagay nang hindi masyadong pinapansin ang mga kahihinatnan. Ang asul sa kanyang kaliwang mata ay tila isang ice pond. Crackle. Ang kidlat ay kumislap sa palad ni Zhao Fang habang ang Mystic Flower Treasured Bible ay pinutol-putol. Matapos wasakin ang 100 flower sack, winasak din ni Zhao Fang ang nakakagulat na kasanayan sa bansa, ang Mystic Flower Treasured Bible. Sa 4 na Water Moon 4 treasures, 2 ang sinira ni Zhao Fang. Ikaw. Nataranta ang fan-flying bandit nang sumabog mula sa kanya ang walang limitasyong galit at puot. Wow! May lumabas na bahid ng dugo sa gilid ng kanyang bibig. Lahat ng kanyang mga plano at kalkulasyon, ang 100 flower sack at Mystic Flower Treasured Bible ay sinira ng kabataang ito sa kanyang harapan. Ikaw. Talagang sinira mo ang Mystic Flower Treasured Bible. Hindi man lang makahinga ng maayos si Master B. Ang Severed Blood Bald Eagle, ang Asher Robe the Whist at ang kumpanya ay lahat ay nataranta. Nasira ko ang Mystic Flower Treasured Bible. Ngayon, gumuho ba ang Water Moon Cave? Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Kung tama siya, ang lahat ng pangunahing mekanismo ay nasa Mystic Flower Treasured Bible. Boom! Ang Water Moon Cave at Purple Bronze Coffin ay muling nagsimulang manginig, dahilan para mawalan sila ng balanse. Ha 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 ha! Isang mahabang tawa ang umalangaw-ngaw sa buong Water Moon Cave. Bumilis ang tibok ng puso ng lahat, ang boses ay hindi pag-aari ng sino man dito. Master. Nanginginig ang kabataang nakasuot ng brocade habang nakatingin sa kristal na kabaong. Ang mahabang halakhak ay nagmula sa kristal na kabaong. Ang bangkay ng Water Moon Pirate ay muling reformed from the past at nagbigay ng aura na hindi gaanong naiiba sa True Lord rank. Master. Ang fan-flying bandit at ang kagandahang nakadamit ng bulaklak ay parehong lumuhad sa lupa sa takot at pagkabigla. Fortuner, hinahangaan ko ang iyong pagiging mapagpasyahan. Unti-unting bumangon ang Water Moon Pirate at tumaas ang aura ng buhay mula sa kanyang katawan. Master, buhay ka. Ang fan-flying bandit at ang kumpanya ay natigilan. Nagbalik sa buhay. Nahirapan itong paniwalaan ni Zhao Fang. Posible nga bang mabuhay muli ang Water Moon Pirate? Natigilan din si Heian Master habang nakatitig sa Water Moon Pirate, na tila walang pinagkaiba sa isang normal na lalaki. Ang mga mata ng Water Moon Pirate ay naglalaman ng karunungan, ito ay hindi lamang isang normal na reformasyon ng nakaraan. Naglagay ako ng 2 bitag, isa sa liwanag at isa sa dilim. Ang liwanag ay nangangailangan lamang ng Blood of Yin para makuha ang Mystic Flower Treasured Bible at ipagpatuloy ang aking alamat. Kung tungkol sa 2 maswerteng kasama na nakatakas, sinasadya iyon. Sumili ang pagiging palihim sa mga mata ng pirata ng Water Moon at medyo pangit ang mga ekspresyon ni Master B at Severed Blood Bald Eagle. Kaya lahat ay ginawa ng pirata ng Water Moon. Ang 2 tao na nakatakas, ang mapa at ang balita ng Blood of Yin. At haantong ito sa isa pang Water Moon Pirate. Lumitaw ang panunuya sa mukha ng Water Moon Pirate. Huminto ang lahat. Ang Water Moon Pirate ay lubhang sikat at ginawa niya ang gusto niya. Ang gayong tagumpay ay nagseselos sa iba. Gayunpaman, ang pinakamaluwalhati kong tagumpay ay ang pagtakas lamang mula sa mga nasa True Lord rank at kunin ang Yin upang palitan ang Yang, ngunit wala sa mga ito ang Tao of Kings. Huminga ng malalim ang Water Moon Pirate na may ibang ekspresyon. Lumipat ang kanyang tingin sa kanyang mga disipulo, pagkatapos ay dumapo ito kay Zhao Fang. Ang aking mana at ang Tao ay hindi kayang harapin ang Haring Tao. Ito ang dahilan kung bakit ako nabigo nang makilala si Empress Qin. Ang Water Moon Pirate ay nakalok kay Zhao Fang. Si Zhao Fang ay puno ng pag-iingat ngunit walang mga palatandaan ng takot. Kung gayon ang iyong bitag sa dilim. Mula dito, makikita ng isa na ang setup para sa bitag sa liwanag ay maliit. Sa makatuwid, nagtakda ako ng isa pang landas para sa mga may desidabilidad at matapang na sirain ang Mystic Flower Treasured Bible. Bumangon pagkatapos bumagsak. Ang kanilang kinabukasan ay hihigit sa akin, ang Water Moon Treasury ay magiging isang jumping platform lamang sa kanila. Ang Water Moon Pirate ay tumingin ng malalim kay Zhao Fang. Isang ilaw, isang madilim, 2 setup.
Ang isa ay upang ipagpatuloy ang mana at ang isa ay lampasan ang mana. Sa kanilang dalawa, ang huli ang mas mahalaga. Nang marinig ito, tumibok ang puso ng lahat at napahiya ang Fan-Flying Bandit. Ang kanyang pag-iisip ay ipagpatuloy lamang ang mana ng kanyang master. Tanging ang mga may tunay na alindog tulad ng kabataang ito ang makakapag-activate ng totoong setup ng Watermoon Pirate. Master, paano ka nabuhay muli? Maingat na tanong ng Flower-Dressed Beauty. Ito ay isang lihim na pamamaraan mula sa Heaven's Legacy Inheritance na nagtatak sa buhay ng isa noong sila ay nabubuhay pa sa ibang anyo ng buhay. Kahit na ang mga nasa Origin Core Realm ay maaaring hindi ito makita. Pagkatapos ng sunod-sunod na kakaibang mga kaganapan, sila ay babalik sa buhay. Mabubuhay lang ako kahit saglit lang. Nagpaliwanag ang Watermoon Pirate at nalaman nga ni Zhao Feng na ang buhay ng Watermoon Pirate ay nagsisimula ng umagos, tulad ng isang tao bago sila mamatay. Ang lihim na pamamaraang ito ay ang kunin ang buhay bago sila mamatay at ilipat ito sa isa pang time slot, kaya hindi ito sumalungat sa mga batas ng langit at lupa. Alam ang katotohanan, ang tatlong True Spirit Realms ay nagpakawalan ng hininga. Kung talagang nabuhay ang Watermoon Pirate, silang tatlo ay maaaring hindi niya kapareha. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay karapat-dapat na maging pinakamahiwaga at sinaunang mana. Mayroon pa itong mga lihim na pamamaraan. Puno ng papuri si Heian Master. Shua. Sa isang iglap, nawala ang Watermoon Pirate at muling nagpakita sa harap ni Zhao Feng sa susunod na sandali. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya. Si Zhao Feng ay hindi nakaramdam ng anumang galit at hinarap ang pirata ng Watermoon. Ang buhay ng Watermoon Pirate ay kumukupas at si Zhao Feng ay hindi natakot na gumamit ng mga lihim na diskarte sa enerhiya ng pag-iisip upang nakawin ang kanyang katawan. Inabot ng Watermoon ang pirata at tinapik si Zhao Feng habang dumaloy ang alon ng purong enerhiya sa katawan ng huli. Ano? Ito ang Source of True Spirit. Inalagaan ni Master ang kanyang Source of True Spirit. Nagbago ang ekspresyon ng Fan-Flying Bandit at ng kumpanya. Ang Source of True Spirit ang pundasyon ng kapangyarihan ng mga nasa True Spirit Realm. Doon nanatili ang True Spirit Chi. Ang cultivation ng Watermoon Pirate ay malapit sa True Lord rank at kahit na siya ay naisaled sa loob ng 100 taon at may nawala na enerhiya, mas malakas pa rin ito kaysa sa isang normal na True Mystic rank. Ito na kaya ang maalamat na imbuing cultivation skill. Hindi gumalaw si Zhao Feng at ginamit niya ang kanyang God Spiritual Eye para makita ang mga pagbabago sa kanyang katawan. Ang Watermoon Pirate ay hindi direktang pinagsama ang kanyang Source of True Spirit sa katawan ni Zhao Feng dahil mayayanig nito ang pundasyon ng huli. Una niyang ginamit ang kanyang Source of True Spirit para linisin ang katawan ni Zhao Feng at buksan ang kanyang mga meridian. Pagkatapos ay tinatakan niya ang karamihan ng enerhiya sa kaibuturan ng dantian ni Zhao Feng. Ang selyong ito ay lubhang mahiwaga at maaari nitong gawing ibang anyo ang enerhiya. Naramdaman ni Zhao Feng na ang kanyang kalahating hakbang na True Spirit Chi ay umabot na sa 50% at hindi nito masisira ang pundasyon ni Zhao Feng. Una, ang level ng mental energy ni Zhao Feng ay sapat na mataas, kaya posible para sa kanya na kontrolin pa ang True Spirit Chi kung ang dami ay hindi malaki. Pangalawa, binuksan ng Watermoon Pirate ang kanyang mga meridian, dantian at mga katangian ng katawan. Napakataas ng mental energy mo. Kung payag ka, matutulungan kitang makapasok sa True Spirit Realm. Masayang sabi ng pirata ng Watermoon. Hindi ngayon. Ang boses ni Zhao Feng ay tumunog sa isipan ng Watermoon Pirate. Tanging ang paglalakad ng hakbang-hakbang sa kanyang sarili na may matibay na pundasyon ay madarama niyang ligtas siya. Huminto ang Watermoon Pirate bago itinaas ang kanyang ulo upang tumawa. Mabuti, minamaliit kita. Sa napakalaking pinagmumulan ng mental energy at malakas na eye bloodline, kahit na walang Watermoon Treasury, ang iyong kinabukasan ay madaling hihigit sa akin. Di nagtagal, ang Source of True Spirit ng Watermoon Pirate ay nabuklod sa katawan ni Zhao Feng at ang chi ng kalahating hakbang na True Spirit ni Zhao Feng ay umabot sa 50 hanggang 60% na higit pa sa Heian Master. Sa sandaling ito, 80 hanggang 70% ng buhay mula sa katawan ng pirata ng Watermoon ay kupas. May isa pang sikreto. Huwag lumaban gamit ang iyong mental energy.
Ang tinig ng Watermon Pirate ay tumunog sa ulo ni Zhao Fang. Kinokontrol ni Zhao Fang ang kanyang mental energy at isang source ng impormasyon ang pumasok sa kanyang isip. Ang impormasyong ito ay nauugnay sa Heaven's Legacy Inheritance at may kasamang ilang script ng mekanismo at isang mapa. Mapa ng Heaven's Legacy. Nagulat si Zhao Fang at halos magsalita ng malakas. Ito ay ninakaw mula sa mga Imperial. May kabuuang 48 script at ang bawat script ay maglalaman ng ilang lihim ng Heaven's Legacy Inheritance. Ipinaliwanag ng pirata ng Watermon. Matapos gawin ang lahat ng ito, nanlalabo ang mga mata ng mga pirata ng Watermon habang umabot sa limitasyon ang kanyang buhay. Bumalik siya sa kristal na kabaong at ibinaling ang kanyang tingin sa kabataang naka-brocade at nakadamit na bulaklak na babae. Jinner, Yar, Guro. Magalang na sabi ng fan-flying bandit at flower-dressed girl. Bagamat namatay na ang pirata ng Watermon, hindi dapat talikuran ang dignidad ng kanilang master. Tandaan na huwag kailanman maging kaaway niya. Kung gusto mo, maaari kang maging mga lingkod niya. Ito ang aking kalooban at payo. Pagkasabi nito, natapos ang buhay ng Watermon Pirate at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Boom! Ang buong Watermon Cave ay biglang nagsimulang manginig at lumubog pababa. Isang malaking nagniningning na berdeng tansong pinto ang lumitaw sa ibabaw ng lahat. Huwag siyang gawing kaaway. Gawin kaming utusan ng brat na ito. Paano ito posible? Ang kabataang nakasuot ng brocade at babaeng nakadamit ng bulaklak ay kalahating lumuhad sa lupa habang sumilay sa kanilang mga mata ang paghamak at lamig. Malinaw na hindi nila isinasapuso ang kalooban at payo ng Watermon Pirate. King of Gods, Kabanata 299. Pinutol ang isang braso. Ang Watermon Cave ay patuloy na nanginginig, at sa pagkakataong ito ay totoo. Ang lihim na kuweba ay lulubog nga sa ilalim ng ilog at ang tanging labasan ay ang nagniningning na berdeng tansong pinto. Umalis muna kayo. Si Zhao Fang, na pinakamalapit sa labasan, ay pinalabas muna sina Heian Master at Bichaoyo. Pagkatapos nito, hinaranggan niya ang labasan kasama ang three-flowered treasured lotus. Zhao Fang, ano ang gusto mong gawin? Nagbago ang ekspresyon ni Master B at Severed Blood Bald Eagle. Ngayong natanggap na ni Zhao Fang ang source ng True Spirit mula sa Watermon Pirate, malamang na tumaas ang kanyang lakas. Kung talagang gusto niyang harangan ang labasan, maaari niyang gamitin ang kanyang God Spiritual Eye at three-flowered treasured lotus para manatili ang ilan sa kanila. Masyadong nakamamatay ang hakbang na ito. Kahit sa sandaling bago siya umalis, kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Zhao Fang, sinabi na sa amin ni Master sa kanyang kalooban na huwag kang kalabanan. Agad na sabi ng babaeng nakasuot ng bulaklak. Sa pagguho ng Watermon Cave, maging ang mga nasa True Spirit Realm ay hindi kumpiyansa sa pag-atres ng ganap na hindi nasaktan. Sa kabilang banda, si Zhao Fang ay mayroong three-flowered treasured lotus, na may malakas na depensa at maaaring lumipad sa paligid. Zhao Fang, umalis ka na. Hindi ka namin sasaktan. Malalim na sabi ng fan-flying bandit. Bagamat hindi nila isinasapuso ang mga salita ng Watermon Pirate, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda para sa kanila. Kung tumayo si Zhao Fang sa labasan at hinaranggan ang dalawa pang eksperto sa True Spirit Realm, may pagkakataon na tapusin silang lahat. Oo, Zhao Fang, hindi nakilala ng isang ito ang Mount Tai. Hayaan mo kaming mabuhay. Sabi ni Master B, natalo. Nang muling nabuhay ang Watermon Pirate at sinabi sa kanila ang bitag ng dilim, naunawaan niyang natalo siya. Sa mga tuntunin ng pagpaplano, siya at ang Severed Blood Bald Eagle ay nalinlang ng pirata ng Watermon 100 taon na ang nakalilipas. Sa mga tuntunin ng karunungan, natalo sila kay Zhao Fang. Sa mga tuntunin ng kontrol, kung gaano kalayo ang kanilang nakita, madaling nalampasan sila ni Zhao Fang at kahit ang Watermon Pirate ay pinuri siya. Siyempre, ang pinakamahalaga ay ang lakas ni Zhao Fang. Kahit na makipagtambalan ako kay Master B, makokontrol pa rin tayo ng kanyang bloodline ng mata at gagamitin bilang sibat. Isang mapait na ngiti ang lumitaw sa Severed Blood Bald Eagle. Ang dalawa sa kanila ay nawalan ng lakas ng loob na labanan si Zhao Fang. Habang nanonood sila mula sa malayo, nakita pa nila ang kalooban ng Watermon Pirate.
Bilang isang maalamat na figure, paano pagdududahan ang karunungan at pangitain ng Watermoon Pirate? Sa puntong ito, may kakayahan si Zhao Feng na umatras kung gusto niya. Ang espiritual na mata ng kanyang Diyos ay nag-scan sa paligid na may kapangyarihan upang masusing suriin ang lahat. Nakita niya ang mga emosyonal na pagbabago ng Severed Blood Bald Eagle at Master B, pati na rin kung paano hindi sumunod ang Fan Flying Bandit at ang kumpanya sa kanilang master. Umalis muna kayo. Medyo lumayo si Zhao Feng at hinayaan si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle na umalis. Oo. Naramdaman ng grupo na parang nakalaya sila sa kamatayan at dumaan sa labasan, naiwan si Zhao Feng na humaharang sa huling dalawa. Bata, huwag mong masyadong ipagsiksikan ang sarili mo. Kahit na mayroon kang 3-flowered treasured lotus at master's source of true spirit, hindi mo maaabot ang true spirit realm sa maikling panahon, kaya hindi ka magiging kapareha ko. Mahinang sabi ng Fan Flying Bandit. Sa usapin ng labanan, hindi siya natakot kay Zhao Feng at naniniwala siyang may 80 hanggang 70% tsansa siyang manalo. Gayunpaman, ang problema ay ang Watermoon Cave ay gumuho at kung ito ay masama, lahat ng mga ito ay ililibing dito sa kailaliman ng ilog. Dahil sa Watermoon Pirate, hahayaan ko kayong mabuhay. Ang 3-flowered treasured lotus sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng ay kumislap at dinala siya nito sa labasan. Ho! Saka lamang nagpakawala ng hininga ang Fan Flying Bandit at ang kumpanya. Kung talagang gustong harangan ni Zhao Feng ang labasan, tiyak na makakapigil siya ng 12-dosenang paghinga gamit ang kanyang God Spiritual Eye at 3-flowered treasured lotus. Sa oras na iyon, ang Watermoon Cave ay guguho at malamang na mamatay sila. Shua! Kaagad, lumitaw si Zhao Feng sa himpapawid ng baybayin. Ang berdeng bronze na pinto ay naglalaman ng isang maikling distansya na teleportation array at pagkatapos na mag-aral ng array, malinaw na alam ito ni Zhao Feng. Sa makatuwid, kung gugustuhin niya, maaari niyang makulong ang Fan Flying Bandit at ang kasama niya sa loob hanggang sa huling sandali. Shua! Hindi nagtagal ay lumitaw sa himpapawid sa itaas ng baybayin ang Fan Flying Bandit at ang babaeng nakasuot ng bulaklak. Dumating na lahat ang mga taong dumaan sa labasan. Si Master B, Bichaoyu at ang Severed Blood Bald Eagle ay nandoon lahat. Zhao Feng, hindi ikaw ang kahalili ng 100-flower chapter at maglakas loob na kunin ang mga gamit ng aking master. Ibigay ang 3-flowered treasured lotus at lahat ng iba pa, pagkatapos ay pilayin ang sarili mong paglilinang at hahayaan kitang mabuhay. Matapos makatakas, naging kilalang-kilala ang ekspresyon ng Fan Flying Bandit. Lumitaw ang panunuya sa mukha ni Zhao Feng. Inasahan na niya ang sitwasyong ito ngunit hindi niya pinatay dahil sa pirata ng Watermoon. Lahat, mangyaring umatras. Ang 3-flowered treasured lotus sa ilalim ng mga paa ni Zhao Feng ay kumislap at isang 3 kulay na guhit ng liwanag ang tumalon patungo sa Fan Flying Bandit. Hindi siya mahilig mang-insulto sa iba. Kung gusto nila ng away, kung gayon sige. Lumipad ang kidlat sa paligid ni Zhao Feng habang pumapalakpak ang kulog. Dahil na-convert ang 50 hanggang 60% ng kanyang true force sa kalahating hakbang na true spirit chi, ang paggamit ni Zhao Feng ng Lightning Inheritance ay umabot sa isang bagong antas. Ang kapangyarihan na kasalukuyang sumasaklaw sa kanya ay maihahambing sa ring ng kidlat. Nangangahulugan ito na inilalabas niya ang Ring of Lightning sa bawat sandali at mas malakas pa kaysa dati. Ang babaeng nakadamit ng bulaklak ay agad na nawalan ng lakas. Ang Fan Flying Bandit ay umungal habang winawagayway niya ang kanyang Watermoon God Peach Fan, nagpapadala ng nakakatakot na alon ng hangin na naghiwa-hiwa ng mga puno sa malapit. Boom! Ang dalawang malakas na sagupaan ng enerhiya ay nagsama sa hangin. Ang mga alon na 12-dosenang yarda ang taas ay sumabog mula sa lawa at ang kalapit na Master B at Severed Blood Bald Eagle ay nakapag-click lamang sa kanilang mga dila. Ang lakas na ipinakita ni Zhao Feng ngayon ay ganap na maihahambing sa True Human rank. Ang kalahating hakbang na True Spirit Chi ay talagang iba sa normal na True Force. Nagamit na ang lahat ng unang palapag ng Lightning Inheritance. Tumanggo si Zhao Feng. Siyempre, kapag umatake siya, kailangan pa rin niyang pagsamahin ang kanyang bloodline power dahil ang lakas ng Fan Flying Bandit ay mas malakas kaysa sa isang normal na True Human rank expert. Ring of Lightning.
Isang bola ng kidlat ang nagsimulang mamuo sa palad ni Zhao Feng at agad itong ibinato sa Fan-Flying Bandit. Ang Fan-Flying Bandit ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nag-counter-attack ngunit walang epekto. Sa mga tuntunin ng opensa, mayroon siyang Watermoon God Peach Fan at halatang mas malakas kaysa kay Zhao Feng. Gayunpaman, taglay ni Zhao Feng ang Three-Flowered Treasured Lotus, na ang malakas na defensive at support power ay sumalungat sa kanya. Sa Watermoon 4 Treasures, ang Three-Flowered Treasured Lotus ang pinakamahalaga at perpektong sinalungat nito ang Watermoon God Peach Fan. Gago, hindi ko pa napino ang Watermoon God Peach Fan, kaya hindi ko magagamit ang lahat ng lakas nito. Ang cultivation at husay sa pakikipaglaban ng Fan-Flying Bandit ay lumampas sa mga normal na eksperto sa True Spirit Realm, ngunit hindi pa rin niya kinaya si Zhao Feng. Kapag siya ay napakalapit, ang pabango na inilabas mula sa Three-Flowered Treasured Lotus ay magiging sanhi ng kanyang pagkapagod. Habang nagpapatuloy ang labanan, nasanay na si Zhao Feng sa Three-Flowered Treasured Lotus. Bagamat ang Three-Flowered Treasured Lotus ay walang anumang offensive na kakayahan, nagbigay ito sa kanya ng mas mahusay na depensa at paggalaw. Kahit na gumamit siya ng kapangyarihan na katulad ng sa antas ng True Spirit Realm at kayang kontrahin ang Fan-Flying Bandit sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang Three-Flowered Treasured Lotus, ang kanyang tunay na cultivation ay nasa kalahating hakbang lamang na True Spirit Realm at hindi niya mabilis na makuha ang Heaven Earth Yuan Chi, kaya hindi siya dapat magtagal. Malalim na sabi ni Master B. Ang paggamit ng kapangyarihan mula sa ibang antas, bagamat bihirang makita, ay hindi magagamit ng matagal. Gayunpaman, medyo iba ang sitwasyon ni Zhao Feng. Maaaring mapataas ng kanyang bloodline power ang kanyang battle power at hinanap ng kanyang God Spiritual ay ang mga flaws ng Fan-Flying Bandit. Ito ang pangunahing punto. Sa loob ng dantian ni Zhao Feng ay ang Watermoon Pirate Source of True Spirit at kapag nauubusan na ang kanyang enerhiya, may kaunting enerhiya na lalabas mula sa Source of True Spirit. Sa makatuwid, ang pagtitiis ni Zhao Feng ay mas malakas kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Fan-Flying Bandit ang napagod sa hypnotic scent. Ito na ang pagkakataon. Isang malamig na liwanag ang sumilay sa mga mata ni Zhao Feng. Shua! Isang tatlong kulay na liwanag ang kumikislap at si Zhao Feng ay lumitaw sa harap ng Fan-Flying Bandit habang dinaragdagan ang dami ng hypnotic scent na inilabas. Ikaw! Aatake na sana ang Fan-Flying Bandit ngunit huminto siya nang bigla niyang nakita ang isang malamig na asol na mata. Kumalabog ang puso niya at agad na nagpumiglas. Isang kakaibang kapangyarihan na nabuo mula sa mental na enerhiya ang walang humpay na humihila sa kanyang kamalayan. Sa normal na mga pangyayari, ang Fan-Flying Bandit ay makakalaban. Gayunpaman, pagkatapos ng laban na ito, siya ay napagod dahil sa hypnotic na amoy. Sa ganitong distansya, binuksan ni Zhao Feng ang kanyang God Spiritual Eye at hinayla siya sa kulungan ng enerhiya ng pag-iisip. Sa isang ice blue na dimensyon, ang Fan-Flying Bandit ay ginapos ng mga arko ng berdeng kidlat. Ikaw! Paano ito posible? Ang Fan-Flying Bandit ay nagpumiglas at sa wakas ay nagsimulang magpanik. Sa no-upgrade na bersyon ng God Spiritual Eye, 10 oras dito ay isang hininga sa labas ng mundo. Sa totoong mundo, isang buntong hininga ang lumipas. Ang Fan-Flying Bandit ay nakipaglaban at sa wakas ay nakatakas mula sa bilangguan ng enerhiya ng pag-iisip. Shoo! Shoo! Isang arko ng kidlat ang dumaan sa kanya. Sumigaw ang Fan-Flying Bandit na kakagising lang. Ang kanyang kanang braso ay hiniwa ni Zhao Feng at tumalsik ang dugo kung saan-saan. Sa isang hiningang iyon, napagdesisyonan na ang mananalo. Sa sandaling ito, ang Fan-Flying Bandit ay mahina, walang magawa, at nawalan ng kanang braso. Si Master B at Severed Blood Bald Eagle, na nanonood, ay huminga ng malamig habang ang kanilang puso ay tumibok ng mabilis. Masyadong nakakatakot ang kabataang ito. Nagpalitan ng tingin ang dalawa at nadama nilang maswerte sila na hindi sila naging mga kaaway ni Zhao Feng at nakatingin lang sa malayo. Hindi maiwasan ni Master B na maalala ang sinabi ng Watermoon Pirate sa kanyang dalawang disipulo. Ayon sa pirata ng Watermoon, hindi sila dapat maging kaaway ng kabataang ito at maging lingkod niya. At ngayon, ang Fan-Flying Bandit ay ang taong natalo.
Ang Watermon Pirate ay talagang karapat-dapat na maging isang maalamat na figure. Nakikita niya ang hinaharap mula sa malayo. Naisip ni Master B. Sa sandaling ito, nagsimula na siyang maunawaan ang babala na ibinigay ng Watermon Pirate. Brat, hindi ka pababayaan ng 100 Flower Chapter. Ang Fan-Flying Bandit ay napaungol at lumipad palayo. Bumigay siya sa isang braso at kinuha ang babaeng nakadamit ng bulaklak habang tumatakbo. Puno ng panghihinayang ang babaeng nakadamit ng bulaklak habang iniisip ang karunungan ng kanyang master noong nabubuhay pa ito. Bakit hindi nila pinakinggan ang kanyang kalooban at payo? King of Gods, Kabanata 300. Mysterious Empress Chin. Ang nakamamatay at tusong Fan-Flying Bandit ay nagbayad ng halaga ng isang braso at malubhang nasugatan nang siya ay tumakas. Tila umalangaw-ngaw sa kanyang pandinig ang sinabi ng Watermon Pirate. Remember never to become his enemy. Kung payag ka, maaari kang maging lingkod niya. Ito ang aking kalooban at payo. Sa puntong ito, puno ng panghihinayang ang babaeng nakadamit ng bulaklak. Bagamat patay na ang Watermon Pirate, siya ay isang maalamat na figure mula sa 100 taon na ang nakakaraan at ang kanyang pag-iintindi sa kinabukasan at mga huling salita ay hindi dapat maliitin. Master, noong ikaw ay nabubuhay pa, lagi akong nakikinig sa iyong mga salita. Gayunpaman, ngayong namatay ka na sa loob ng 100 taon, ako na mismo ang magdedesisyon. Maging alipin niya. Ha ha ha. Anong biro? Bagamat nabigo ang Fan-Flying Bandit, hindi niya pinagsisihan ang kanyang mga desisyon. Sa halip, ang kanyang pagiging mapagkompetensya ay napukaw. Ang kanyang mukha ay malamig at may bisyo habang sinasabi niya. Pagkatapos kong pinuhin ang Watermon God Peach Fan at makapasok sa True Mystic Rank, muli kong ayusin ang 100 Flower Chapter at babawiin ang lahat ng nawala sa akin. Sinubukan siyang hikayatin ng babaeng nakadamit ng bulaklak. Brother Jin, kakakuha lang natin ng Watermon God Peach Fan at maraming resources. Bakit hindi natin pakinggan ang master at iwasang maging kaaway niya? Kapag ang Watermon God Peach Fan at 3-Flowered Treasured Lotus ay magkasama, sila ay magiging perpekto. Ang dami ng resources na nakuha ng brat na ito ay ilang beses na sa amin at pinutol na rin niya ang mga braso ko. Ang puot na ito ay magtatagal ng walang hanggan. Kung hindi ako makapaghiganti, magiging demonyo ang puso ko. Ang mga mata ng Fan-Flying Bandit ay malamig at puno ng puot. Perpektong pinlano niya ang lahat at siya ang mandaragit sa paghihintay. Gayunpaman, ang lahat ay nawasak ng kabataang iyon. Ang 100 flower sack na malapit na niyang makuha ay winasak ni Zhao Fang. Ang kanyang pinakamalaking bentahe, ang Mechanisms Master, ay kinuha rin niya. Ang pinakamahalagang kayamanan, ang 3-flowered Treasured Lotus, ay kinuha niya. Maging ang huling kayamanan, ang Mystic Flower Treasured Bible, ay winasak din niya. Ito ay lumikha ng matinding puot na ang isang pusong demonyo ay ipinanganak sa loob ng Fan-Flying Bandit. Kung hindi ito aalagaan, hindi magiging pareho ang estado ng kanyang puso. Bumantong hininga sa kanyang puso ang dalagang nakadamit ng bulaklak at hindi na sumagot. Ayon sa plano ng Fan-Flying Bandit, sila nga ang may pinakamalaking bentahe at nagkaroon din siya ng pagkakataong maabot ang True Mystic Rank. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang instincts na bagamat tila mataas ang tsansa ni Brother Jin na magtagumpay, malamang na mabibigo siya muli. Pagkatapos ng lahat, ang Fan-Flying Bandit ay may kalamangan sa Watermon Cave ngunit natalo pa rin kay Zhao Fang sa huli. Malapit sa baybayin. Pinaalis ni Zhao Fang ang Fan-Flying Bandit sa kanyang mga mata at medyo nakaramdam ng pagod. Ang labanan na naganap ay lubhang mapanganib. Kung hindi niya taglay ang source ng True Spirit, hindi niya maaalis ang isa sa braso ng Fan-Flying Bandit, kahit na sa tulong ng 3-Flowered Treasured Lotus. Gayunpaman, ang labanang iyon ay ang pinakamaluwalhating labanan din ni Zhao Fang. Ang masaktan ng husto ang isang eksperto sa True Spirit Realm at maputol ang isa sa kanilang mga braso habang nasa Ascended Realm ay bihira kahit sa Canopy Great Country. Kailangang malaman ng isa na ang Fan-Flying Bandit ay mas malakas kaysa sa First Elder mula sa Broken Moon Clan. Ang tatlong Heavens of True Spirit Realm ay True Human Rank, True Mystic Rank at True Lord Rank. Tiyak na naabot na ng Fan-Flying Bandit ang rurok ng True Human Rank.
Ang tatlong langit ay may mga subrealms sa loob nila. Halimbawa, ang mga nakarating lang sa True Human Rank ay nasa simula ng mga yugto ng True Human Rank at ang mga nag-consolidate sa kanilang cultivation ay nasa early stages ng True Human Rank, na halos kapantay ng Hyun Master. Kung ang paglilinang ng isang tao ay lumampas sa isang hakbang, ito ay ang mga huling yugto, pagkatapos ay ang pinakamataas na yugto. Ang First Elder ay malamang na nasa pagitan ng huli at pinakamataas na yugto ng True Human Rank. Natagpuan ni Zhao Fang ang Fan-Flying Bandit na isang mahirap na laban, ngunit kung ito ay isang tulad ni Hyun Master, maaari niyang talunin ang mga ito sa isang sulyap lamang ng kanyang God's Spiritual Eye. Kung ang Hyun Master ay hindi gumawa ng anumang mga pagpapabuti, maaari ko siyang talunin sa isang sulyap lamang. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na matuwa. Nagawa na niyang talunin ang mga nasa True Spirit Realm. Siyempre, ang lakas ni Zhao Fang ay wala kahit saan na malapit upang ibalik ang sitwasyon ng Broken Moon Clan. Hanggang ngayon, hindi pa niya natatapos ang misyon ni First Elder. Aalis na ako. Hindi nagtagal si Zhao Fang at nagpaalam kay Master B, Bichaoyo, ang Severed Blood Bald Eagle at ang kumpanya. Si Master B at ang Severed Blood Bald Eagle ay puno ng paghanga. Ang pinagsama-samang pagsisikap ng dalawa ay hindi man lang matalo ang Fan-Flying Bandit ngunit natalo ng kabataang ito ang huli. Brother Zhao, nais naming magkaroon ka ng magandang paglalakbay. Lahat ng nangyari ay maaaring kalimutan. Kung may oras ka, pumunta sa Transverse Water Stronghold. Kung may kailangan ka, halika hanapin ang Severed Blood Pirates. Agad na sabi ni Master B at ng Severed Blood Bald Eagle. Tuwang-tuwang kumaway din si Bichaoyo nang mawala ang Asher na buhok. Noon lang napalitan ng disappointment ang ekspresyon niya. Dinala rin ni Zhao Fang si Hyun Master dahil gusto niya itong ipadala sa isang ligtas na lokasyon. Pupunta ka sa kapital. Pagkatapos ay maaari tayong pumunta ng magkasama. May kaibigan akong True Spirit Realm doon na makakatulong sa atin. Nakangiting sabi ni Hyun Master. Inalis ni Zhao Fang ang three-flowered treasured lotus at ipinatawag ang Asher Shark Swallow na lumipad sa hangin. Sa spiritual pet bag, tulog pa rin ang munting pasang magnanakaw. Marahil ay dahil ito ay kumain ng sobra sa Water Moon Secret Cave at hindi ito matuno ng sabay-sabay. Natagpuan ni Zhao Fang na ang maliit na pasang magnanakaw ay sumasailalim sa isang tiyak na pagbabago. Isinuot niya ang Heaven Luo Mystic Armor at naka-cross-legged. Taglay ni Zhao Fang ang Source of True Spirit sa loob niya kaya mabilis na tumaas ang kanyang paglilinang. Ang pag-abot sa True Spirit Realm ay sandali lamang. Maaaring mula sa isang buwan o 2 hanggang kalahating taon. Habang naglilinang, siniyasat din ni Zhao Fang ang mga reward na nakuha mula sa Watermoon Treasury. Mystic Flower Saint Liquid, Life Extension Pill, Mystic Snake Blood Whip. 3 Florid Treasured Lotus. Heaven Luo Mystic Armor. 5 Elemental Piercing Crystal. Ang mga mapagkukunan at kayamanan na ito ay lubos na nagpalaki sa potensyal ni Zhao Fang. Ang may pinakamataas na halaga ay ang 3-flowered treasure lotus at hindi na kailangang ipaliwanag ang mga gamit nito. Bukod doon, naroon din ang Mystic Snake Blood Whip, Heaven Luo Treasured Cloak, Mystic Flower Saint Liquid, at ilang iba pang mga item. Ang Mystic Snake Blood Whip ay isang natatanging sandata na maaaring tumaas ang kapangyarihan nito mula sa pagsuso ng dugo ng mga eksperto. Ang Heaven Luo Treasured Cloak ay nababanat sa tubig at apoy at halos hindi masisira. Maaaring mablock ng nagsusuot ang ilang pag-atake ng enerhiya kahit na hindi gumagamit ng True Force. Ang Mystic Flower Saint Liquid ay maaaring tumaas ang pagkakataong maabot ang True Mystic Rank. Ang 5 Elemental Piercing Crystal ay maaaring itaas ang kapangyarihan ng isang low-tier na spiritual grade na item ng kalahating grado, at kung gagamitin kasama ng iba pang mga materyales, maaari itong i-upgrade sa middle tier. Bukod doon, mayroon ding Life Extension Pill at 100 Uses Pill na napakabihirang. Ang mga bagay na hindi mo kailangan ay maaaring i-auction at naniniwala ako na ito ay mapupunta para sa isang magandang presyo. Gayunpaman, hindi mo dapat ibenta ang ilan sa mga bagay na dating pagmamay-ari ng Watermoon Pirate dahil ang ilan sa mga ito ay ninakaw mula sa Imperial Family. Iminungkahi ni Hyun Master.
Ang dahilan kung bakit siya makakatakas ng hindi nasaktan sa pagkakataong ito ay dahil kay Zhao Feng at hindi siya pinagmalupitan ng huli, binigyan siya ng ilang mahahalagang bagay na hindi niya kailangan. Narinig ko na ang capital ng Canopy Great Country ay napaka-advance at susuriin ko ito. Ang mga mata ni Zhao Feng ay puno ng pag-asa. Ang kabisera ng Canopy Great Country ay ang teritoryo ng mga imperial at ang mga puwersa doon ay lubhang komplikado. Nahulaan ni Hiyun Master na ang dahilan kung bakit si Zhao Feng ay patungo sa capital ng walang pag-aalinlangan ay dahil kay Empress Qin. Sa Watermoon Cave, binanggit ni Zhao Feng na ang kalooban ng Watermoon Pirate ay may kinalaman kay Empress Qin. Ano ang kalooban ng Watermoon Pirate? Maging si Hiyun Master ay curious din. Hindi niya alam na ang dahilan kung bakit makikita ni Zhao Feng si Empress Qin ay hindi lang dahil sa kalooban ng Watermoon Pirate, kundi dahil din sa kanyang master. Nang palapit ng palapit ang kanyang target, napagtanto ni Zhao Feng na napakaraming misteryo ni Empress Qin. Para siyang nababalot ng ambon. Minsan may isang dalubhasa na kumuha ng 3 babaeng disipulo. Nilinang ng unang disipulo ang Tao of Life, ang pangalawa ay nilinang ang Tao of Charm, at ang pangatlo ay ang Tao of Entertainment. Ang master ni Liu Qingxan ang unang disipulo na pumili ng Tao of Life at ang kanyang ina ay nagmana ng Tao of Entertainment. Ngayon, sa 3 babaeng disipulo, tanging ang tagapagmana ng Tao of Charm ang natira. Ang misteryoso at marangal na Empress Qin ang nagpaalis sa Watermoon Pirate at ang kalooban ay may kinalaman sa kanya. Mechanisms Master, gaano karami ang alam mo tungkol kay Empress Qin? Tanong ni Zhao Feng habang sinisiyasat ang Mystic Snake Blood Whip. Oo, napaka-misteryoso ni Empress Qin. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanyang kagandahan ay sapat na upang lumikha ng digmaan at labis na lason. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay napakatalino at tumulong na patatagin ang dakilang bansa. Umiling si Hiyun Master. Tahimik na nakinig si Zhao Feng. Si Empress Qin ay isang taong tinitingnan na may iba't ibang opinyon tulad ng ibang mga tao sa kasaysayan. Halimbawa, ang Scarlet Moon Patriarch. Ang ilan ay humanga sa katotohanang halos pinag-isa niya ang kontinente habang ang iba ay napupuot sa kanya sa pagdadala ng digmaan. Mabilis lumipas ang oras. Sa susunod na buwan, umupo si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at naging pamilyar sa paggamit ng Mystic Snake Blood Whip. Nakasuot siya ng Heaven Luo Treasured Cloak at nagsuot ng Dark Silver Belt. Mahirap makita na ito ay isang item sa gradong espiritual. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Feng at ang selyadong Source of True Spirit, maaari niyang gamitin ang Mystic Snake Blood Whip ayon sa gusto niya at itago ito. Ang kapangyarihan ng mga item sa spiritual grade ay nakakatakot. Sa isang latigo, maaaring putulin ni Zhao Feng ang isang buong burol. Sa buong 13 clans, ang mga spiritual grade na armas na tulad nito ay ginamit para hawakan ang fort at maraming eksperto sa True Spirit Realm gaya ni Hiyun Master ay hindi man lang makakuha ng spiritual grade weapon. Gayunpaman, si Zhao Feng ay mayroong higit sa 12 spiritual grade item at karamihan sa mga ito ay mataas ang kalidad. Si Zhao Feng ay nakaramdam ng kasiyahan sa tuwing naiisip niya ito. Nandito na tayo. Ang mga lumilipad na kabayo sa malapit ay naging mas maraming tao. Umupo si Zhao Feng sa Asher Sharp Swallow at gulat na tumingin sa kapital na 10 beses ang laki ng Flooding Lake City. Bahagyang nagulat si Hiyun Master. Ang kabisera ay 1,000 milya pa rin ang layo mula rito.